41, verse 10. So do not be afraid, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41, verse 10. Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan na ating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and Family, Pastor Nael Tongco and Family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Ronnie and Sister Leonie, Brother Gary and Sister Cristo Reynosa, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jeneline Katrina, Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Yamsuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Mama Ningning, Botes Family, Nana Yoli and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carizo Family. Hello. Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Nechi Ijiran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine and Brother Michael de la Cruz, Sister Yoli Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carrizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocohan and Sister Nancy, Maulawen Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Eleodora Medina, Nanay Lina Lopez, Brother Jesus Pantig and Family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Francis Pineda, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and Family, Sister Sarah Licardo, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apo and Family, Brother Francisco Fabeliar, Brother Sam Benesano, Sister Baby Orsabi and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Sister Rodelidia Parel, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragusante, Sister Joyce Tacorda, Sister Filomena Togade, Sister Luisa Miralles, Sister Madeline Napalang, Sister Mary Beth Balahadia, Sister Harriet, Sister Jennifer Lat, Sister Melanie Ilagan and Family, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Reynaldo Moreno and Family, Brother Ken, Sister Abby and Baby Z Reynosa, Sister Jean, Baby Chino and Baby China Antolin, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vidayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Brother Matthew Santos, Brother William Valencia Jr. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Sa inyo, mga kapatid ko po sa Iglesia ng Piel. At gayon din po sa inyong lahat ng mga kapatid ko sa Iglesia ng Pasintamo. At sa inyo, napatuloy ding nakikibahagi sa gawain ito. Ngayon pong gabi, muli po akong magbabahagi sa inyo ng salita ng Panginoon bago po tayo manalangin. At nais ko pong bago po tayo manalangin ay basahin sa inyo ang unang Pedro
chapter 4 sa verse 7. Ganito po ang sinasabi. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo ngay mga pakahinahon at mga puyat sa pananalangin. Kaya nga po, ang paksa po natin ay ang mga mahalagang paalaala. Mahalagang paalaala po ito sapagkat ito ang paalaala sa atin dahil malapit na bumalik ang Panginoon. Na dapat nating itanim sa ating isip ang sinasabi, ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Ang ibig sabihin, ang malapit na ay malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. At ang mga palatandaan ay nagaganap na nga. At napapansin po natin ang buhay ay pahirap ng pahirap. At ang mga tao namang masama ay patuloy na sumasama. Yan po ang isang mga palatandaan na sinasabi ng banal na kasulatan. At dahil ang mga kasamaan ay pasama ng pasama, ang sabi rito sa binabasa ko po sa unang Pedro 4:7, ganito po ang sinasabi. Kayo ngay mga pakahinahon at mga puyat sa pananalangin na sa bagay na ito na kaya pinaalala po sa atin ng banal na salita dahil nga po ang tao ay pasama ng pasama. Napakahirap po ngayong makisama sa mga taong walang takot sa Diyos dahil hindi mananampalataya. Pero ang sabi rito, sa kabila noon na tayo po ay nahihirapan sa mga pakikisama, sabi po rito, kayo nga'y mga pakahinahon na kahit ang ating mga nakakausap ay hindi maganda ang mga sinasagot sa atin, meron tayong nakakasamang hindi maganda ang pag-uugali. Ang sabi po sa binasa ko pong talata ay kayo nga'y mga pakahinahon. Kailangan pa rin natin ang kahinahunan sapagkat tayo na alam natin na isang araw ay babalik ang Panginoon. Ang isa sa gusto ng Panginoon, ugaliin natin palagi ang pagiging mahinahon. At ang sabi pa po ng talata, mga puyat sa pananalangin. So ito po ay napakahalagang sinasabing mga puyat sa pananalangin. Ibig sabihin mga puyat, bantayan natin ang ating sarili na huwag po natin papatlangan ang laging manalangin. Totoo po na tayo ay makakaranas ng pagpupuyat sapagkat kung tayo po ay mananalangin ng isang oras, talaga pong kailangan natin magdisiplina na mayroon tayong pagpupuyat na hindi po tayo laging tulog ng tulog sa panahon ito, mga puyat sa panalangin. At bakit po natin dapat gawin ito? Dahil nga ang paalala ay malapit nang bumalik ang Panginoon. At dahil alam natin na talagang itong sinasabi ng banal na kasulatan na ang Panginoon ay malapit nang magbalik. Ito po ay katotohanan. At kung tayo ay naghahanda sa kanyang nalalapit na pagbabalik, gawin po natin ito na tayo magpakahinahon at magpuyat sa pananalangin. Gawin po natin na ang ating mga pananalangin ay lagi po tayong may espiritu ng pagtitiwala. May espiritu na naghahanda na ang sinasabing ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. At nais ko rin ibahagi sa inyo isa pang talata sa Sefanyas chapter 1 sa verse 7. Ang kinuha ko po rito yung letter A. Pumayapa ka sa harap ng Panginoon Diyos sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. So kung talagang tayo ay naniniwala at nagtitiwala na babalik ang Panginoon at malapit nang bumalik ang Panginoon, ang sabi po rito,
pumayapa ka sa harap ng Panginoon Diyos, sabagat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Ang gusto ng Panginoon ay na tayo nasa kapayapaan. Hindi tayo nababalisa sa mga bagay na pansamantala. Pumayapa tayo sa kanyang harapan. At lagi natin isipin, oo nga, marami po tayong pagsubok. Doon sa mga pagsubok natin sa buhay, ang isipin natin, salamat na lang sapagat ang araw ng Panginoon ay malapit na. Malapit na ang kanyang muling pagbabalik. At ang sabi rin dito po sa Panyas, chapter 1 sa verse 14, letter A lang po ang kinuha ko. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Malapit na at nagmamadaling mainam. Napansin po ba ninyo? Ang bilis po ng ang panahon ngayon at ilang araw na lang ay September na. Nang ibig sabihin, ito yung sinasabing ang panahon ay nagmamadaling mainam. Kaya't yamang ito ay mayroong mahalagang paalala sa atin. Gawin po natin itong mga mahalagang paalaala. At ang sabi rito, sa kabila po ng mga pagsubok, pumayapa tayo sa harap ng Panginoon Diyos. Sabagat ang kanyang kaarawan ay malapit na. At inulit po, ang ibig sabihin, pag ito'y inulit, ito ay napakahalaga. At sa chapter 1, sa verse 14, ay muli ko rin uulitin. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Malapit na at nagmamadaling mainam. So, itanim natin sa isipan natin itong mahalagang salita na kailangan natin na laging nakahanda sapagat ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na at inulit, malapit na at nagmamadaling mainam. Kaya nga po, ang pagsunod natin ngayon ay kailangan din nagmamadali din tayo sa pagsunod. Huwag na po natin gawin yung katulad ng dati. Minsan susunod, madalas hindi. Patuloy po tayong sumunod sa pamamagitan po ng ating pagiging mapaglingkod, maging mapanalangin, at yung pong sinasabing pumayapa tayo sa harap ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat. Nagbibigay po kayo ng banal na salita sapagkat nalalaman nyo ang kalagayan ngayon ng mundo, kahirap ng kahirap. Nakikita ninyo ang mga tao sa mundo ay marami pong patama. Salamat, Panginoon. Kayo pa rin ang nagbigay ng banal na salita na kami sa panahong ito bilang inyong mga anak at naghihintay ng inyong nalalapit na pagbabalik. Nais nyo kaming magpakahinahon. Itinuro nyo rin sa amin kami pumayapa upang ang mga pagsubok sa buhay, Panginoon, hindi kami nababalisa. Kami mapayapa sapagat ang lahat ng mga pagsubok na ito, isa rin palatandaan na ang inyong pagbabalik ay nalalapit na. Kaya amang aking dinadalangin ng mga kapatiran, tulungan nyo kami magkaisa kami ng Espiritu na kami nagkakaisa sa paghahanda sa nalalapit na ng pagbabalik nito. Magkaisa kami ng Espiritu nagtitiwala sa mga salitang ito upang lahat kami mabanal. Mga kapatid sa Iglesia ng Piel, mga kapatid sa Iglesia ng Pasuntamo, bigyan niyo po kami ng isang Espiritu laging naghahanda na ang inyong pagbabalik ay nalalapit na. Panginoon, ang sinuman po sa mga kapatid namin na nangihina o inyong palikasin. Kung may mga sakit ay patuloy ng parinig. At ang mga nagigipit sa panahon ito ng kahirapan ay tulungan niyo po magkaroon at pagtitiwala na ang lahat ng nagigipit kayo pa rin ang tutulong upang ilagay sa kaluwagan. Panginoon, marami po kami mga pagsubok sa panahon ito at tulungan niyo kami sa isip namin na nangyayari, pinahihintulot niyo ang mga pagsubok sapagat ang dakilang kaarawan ninyo ay malapit na at sabi dito nagmamadaling mainam. Kaya ang aking panalangin, dagdagan kami ng pananampalataya upang sa gayon
sa lahat ng araw, sa lahat ng oras, maging handa kami sa inyong nalalapit na pagdating. Ang lahat nito ang mga hinihingi at akin pong ipinagpapagalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Nang ang buhay ko nooy laging nangangamba, ang pagluhay di ko kaya at walang patutunguhan. O Jesus, nang ikaw nga ay makilala ko, ang lahat iyong pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan noon pa man hinihintay, aking Panginoon sa aking buhay. Nang ang buhay ko nooy laging nangangamba, ang pagluhay di ko kaya at walang patutunguhan. O Jesus, nang ikaw nga ay makilala ko, ang lahat iyong pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan noon pa man hinihintay, aking Panginoon sa aking buhay. Sa gitna man ng unos, kung ang takot ay ganap, sa pagtawag kay Jesus, papayapang lahat, ang lahat. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan